Alam mo ba na sumikat ang disco dahil sa isang pelikula? Kumusta? At welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ng mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga video, maaaring i-like at i-follow ang page o channel na ito. Ako si EJ Pontalba at tara, pag-usapan natin ang ebolusyon ng musikang Pilipino. Bago pa man dumating ang K-pop, alternative rock at hip-hop sa bansa, meron nang naunang impluwensya sa ating musika. Bit-bit ng mga Espanyol ang kanilang sariling musika na nagdulot ng pagbabago sa ating katutubong tunog. Nagbunga ng bagong himig tulad ng pasyon, harana, kundiman at dalit. Kung kaya't mula sa katutubong tunog, isinilang ang klasikal at relihiyosong musika. Sa pagdating ng mga Amerikano noong huling bahagi ng ika-19 na siglo hanggang sa panahon na ika-2 digmaang pandaigdig. Halimbawa, ang Bayan Ko na isang makabayang awitin na naging simbolo ng paglaban sa kolonisasyon. Isa pang halimbawa ay ang Saugoy ng Duyan, na likha ng pambansang alagad ng sining sa musika na si Lucio San Pedro. Ito ay namistulang hele na nagsasaad ng matinding pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Noong 1960s, sumikat ang original Filipino music o OPM. Ito ay naging paboritong genre ng karamihan. Mailalarawan ang OPM bilang pinaghalong Western at Philippine style na tinatawag ding Manila Sound. Ito ay heavily influenced ng Western rock and pop. Maraming mga Pilipinong mga awit ang gumawa ng cover ng American and British hits. At di naglaon, ang mga Pilipinong kanta na naisulat ay nagkaroon ng kahalintulad na tunog. Pagtungtong ng dekada 80, sumikat sa bansa ang disco. Ito ay nagmula sa Estados Unidos at naging popular dahil sa pelikulang Saturday Night Fever. Sa panahon ding ito, mas naging kilala ang Manila Sound. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dito isinalang ang mga awiting Rock Baby Rock at Awitin Mo at Isasayaw Ko ng VST and Company. Nang lumibot ang 90s, ang panahon na ito ay lumipat sa alternative rock, pop rock at grunge-inspired music. Tulad ng mga bandang Eraserheads, True Faith, After Image, South Borders, Shackle, Intro Voice at iba pa. Dahil sa kanila, sumikat ang genre ng rock at ballad at patuloy nangyayari hanggang sa 2000s. Ngayon, dito na pumasok ang early Gen Zs at ang kanilang panahon ng musika. Around 2000s, dito sumikat ang love songs, rock, rap songs at icons tulad ni Glock-9, Moonstar 88, Parokya ni Edgar, Up Dharma Down, Hail, Kalya Lily, Silent Sanctuary at marami pang iba. Dahil sa daming pagbabago, ang OPM ay maaaring maging anuman na genre sa mga banda at mga awit. Tunay na ang musikang Pilipino ay dynamic. Ito ay refleksyon ng ating kasaysayan at mga kaganapan sa ating nakaraan. Ito ay simbolo ng ating makulay na kultura at mga kaugalian. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan ninyong muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si EJ Pontaba at ngayon, alam mo na. Mailalarawan. Bulol. Ding pagmamahal sa isang anak para sa kanyang anak. Isang ina pala yun.